Patuloy ang effort ng pamahalaan na palakasin ang sports development sa bansa. At ngayong araw, isang malaking hakbang ang ginawa matapos muling buksan ang isang iconic sports facilities na matagal na ring inaabangan ng ating mga atleta. Fresh, modern at world-class na ngayon ang Phil Sports Complex sa Pasig City. At personal itong binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang First Lady at Sports Ambassador Vinnie Marcos. Ano nga ba ang mga pagbabagong ginawa? At paano nito matutulungan ang ating mga national athletes? Narito ang report ni Kate Austria. Para mas mapalakas pa ang ating mga Pinoy athletes, level up na ang Phil Sports Complex sa Pasig City. From a brand new gym na puno ng high-tech at state-of-the-art equipment hanggang sa fully renovated na dorm na siguradong presko, malinis at komportable. Ibang-iba na ito sa dating Phil Sports na talagang niluma na ng panahon. At matapos ang 6 na taon mula sa huling renovation, officially reopened na ulit ang Phil Sports Complex sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos at Presidential Son at Sports Ambassador Vinnie Marcos. Ayon sa Pangulo, hindi basta sports lang ito, kundi malaking bagay sa pagbuo ng disiplina, kumpiyansa at syempre, karangalan ng Pilipinas tuwing may laban ng ating mga atleta. Not only the glory it brings to our country, the pride it brings to every Filipino. Look what Manny Pacquiao did for us. Look what our gold medalists, Idrin and Kaloy, look what they did for us. For even just a few days, we were in the top of the world. And that's so important. And it also brings the country together. Because walang Pilipino na hindi kakampi sa Olympian natin o sa athlete natin na lumalaban. So kahit hindi kayo magkasundo, yun na nga, hindi ba balitang-balita si Manny Pacquiao pag lumalaban doon sa Mindanao, ceasefire. Dahil manunood muna sila ng laban ni Manny Pacquiao. And the same thing with you, Hideling, ganun din. Lahat natigil habang pinapanood ka namin. The same thing with Kaloy. Pero dagdag pa niya, kahit may suporta ng pamilya at teams ang mga atleta, hindi dapat sila umaasa lang doon. Dapat hands-on din ng gobyerno sa paghulma ng kanilang future. Our athletes really should be supported. I know, I have an idea about the sacrifices that our athletes make. And the government has to be part of your support group. I know your support group now is yung mga magulang ninyo, yung coach ninyo, yung trainer, yung nutritionist nyo, pati hanggang sa driver, yung nagda-drive sa inyo para makapag-train. Yung ganun lang, but we sacrifice. That's why government, if we truly consider this important, government has to play its part. Binigyan din pa niya na sports is equal to discipline, kaya gusto niyang mas mapasok ito sa mga paaralan with the help of DepEd. Kaya pangako ng Pangulo, Government is here. We are working to make sure that you have all that you need. Para naman kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo, super laki ng impact ng bagong Phil Sports dahil ibang boost sa moral ng mga atleta na may ganitong klaseng world-class facilities. So ito yung mga kailangan talaga naming mga atleta, and we're thankful the government helps us to, and our president, PBBM, help us to build this as a first lady. And ayun nga, sabi nga niya, hindi lang ito yung support system na kailangan ng atleta, but yun nga, yung kailangan ng atleta talaga is support from government para mas sustainable din ang maging journey ng isang atleta patungo sa Olympics. Kasama rin sa upgrade sa Sports Museum na tampok ang memorabilia ng mga legendary Pinoy athletes na nag-uwi ng international recognition para sa bansa. Ang buong proyekto ay bahagi ng mandato ng PhilSports na magtatag at mag-maintain ng kumpletong sports facilities para mas lumawak ang sports development sa Pilipinas, magkaroon tayo ng healthier communities at mapaangat ang sports tourism. Kate Austria para sa Atletang Pilipino para sa Bagong Pilipinas.